Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Ito po ay naganap sa Agusan del Norte. Ito po ang kwento. Nung mga panahong yun, ay nabibilang kami sa mga tinatawag na NPA o No Permanent Address. At hindi po yung rebelde. Madalas lang kami palipat-lipat ng bahay. Naghahanap kami ng malilipatan na bahay nun. At nakahanap kami ng mauupahan sa isang barangay sa may Butuan. Tubong Agusan del Norte kami. Doon kami ipinanganak. Lumaki. Ngunit bagong lipat lamang kami sa partikular na barangay na yun. Hindi naman kalakihan ng bahay. Ngunit meron itong 2 palapag. Kaya kasya na kami buong pamilya dito. Kasamang mga kapatid ko at ang mama ko. Ako ang naatasang magluto ng pagkain yun nung araw na yun. At dahil ako ang magluluto, inutusan ko yung kapatid ko na bumili ng pangrekado kasama ng bawang at asin. Matapos kong utusan ito halos magkakalahating oras na. Hindi pa di bumabalik si Troy. Kaya minabuti kong sundan ito sa labas. Hinahanap ko siya sa mga malapit na tindahan dun sa amin. Ngunit aking napagtanto dun pa pala ito bumili sa ikatlong kanto. Kaya ang tagal. Kaya pinuntahan ko siya dun. Ba't ang tagal mo? Sabi ko. Ang tagal kasi ibigay yung sukli sa akin . Inaantay ko pa. Sabi ni Troy. Ba't kasi dito ka pa bumili? May mga tindahan namang mas malapit sa atin. Tanong ko pa. Maganda kasing tindera dito. Sabi ni Troy. Marinig ko yun tinanong ko na lang yung pinabili ko. Saan yung pinapabili ko? Ito. Kaya lang walang bawang sa kasing. Sabi ni Troy. Bakit? Bago pa sumagot si Troy bumalik na yung babae na sa may tindahan. Kaya napatingin ako dun sa may tindera. Maganda nga ito. Maputi, maamang muka, makinis ang kutis na ito. At ilang sandali pa, inabot na nito kay Troy ang sukli. Pero bago pa kami umilis, tinanong ko, Troy, asin tsaka bawang? Kaya nagsalita muli si Troy at tinanong niya yung babae sa tindahan. Te, may bawang kayo sa asin? Pagkadinig ng babae nun, parang wala itong narinig.
Wala itong karya reaction. Inantay pa namin kung magsasalita ba o hindi. Lumipas ang halos 10 minuto. Niimik ay walang sinabi ang tindera. Kaya ako na mismo ang nagtanong. Ate, meron kayong asin sa bawang? Pagkasabi ko nun, tila tumalikod lamang ang babae. Parang walang naririnig. Pagkalipas ng mga 1 minuto o 2 umalis na lang kami ng kapatid ko. Habang naglalakad, nagsalita yung kapatid ko. Aswang nga tayo sabi ni Troy. Uy, paano mo naman nasabi? Kanina kasi, medyo madaldal naman yun. Tapos nung nagtanong ako ng asin saka bawang, hindi na tos nagsalita, sabi ni Troy. Ba't kasi dyan pa bumibili? Sabi ko naman. Maganda nga kasi, sabi pa ni Troy. At dahil wala kaming nabilhan dun sa ibang tindahan na lamang kami bumili ng bawang at asin. Pagkatapos nun umuwi na kami. Kinagabihan, andun na kami nun lahat sa may inuupahan naming bahay. Tutulog na kami nun at mga hating gabi na nun. Nang bigla na lamang magising si Troy at takot na takot. Kaya nagising din kaming lahat. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng nanay ko kay Troy. Napalangipan ko yung babae sa tindahan, sabi ni Troy. Inaaswang niya ako sa panaginip, sabi pa ni Troy. Pagkadinig nun, medyo kinabahan ako. Biglang nagsalita ang kuya namin. Adi ka ba? Tanong ni kuya. Yan ang napapala mo, kakabarkada mo. Iwas-iwas ka sa mga barkada mo, magiging adi ka, sabi pa ni kuya. Hindi hindi ako adik. Saka inaswang talaga ako sa panaginip, dagdag pa ni Troy. Hindi ko alam kung sino pa ang niniwalaan ko, kung si Troy o si kuya. Pero wala naman talaga akong nakita, sinasabi ni Troy. Wala din akong narinig. Kaya hindi ko alam kung sino sa kanilang papanigan ko. Matapos yun pinatahimik na lamang sila ni mama. At iniisip ko na lang kung sino man tama sa kanila. Habang iniisip yun nakatulog na ako. Sumunod na gabi naman, andun na ulit kami sa 2nd floor. Tapos na kaming kumain nun. Nakalatag na yung higaan naming katre na may foam. Doon kasi sa may ikalawang palapag, andun yung higaan namin. At dahil hindi naman malaki yung bahay, doon sa ikalawang palapag, tabi-tabi na kaming 5 doon. Kasama si mama. Nung gabi na yun, malinsangan. Kaya binukas ko yung bintana para man lang may masagap kaming malamig na hangin. Nang ilang sandali pa, biglang nagsalita ulit si Troy. Isara niyo yung bintana. Baka may aswang. Baka kunin ako. Nang marinig ulit yun ni kuya,
pinagsabihin ulit nito si Troy. Tamang hinala ka na naman no? Adik ka talaga no? Sabi ulit ni Kuya. Paano ko kukunin yung aswang? Ikaw ba nasa bintana? Malamang kami muna kukunin nun. Sabi pa ni Kuya. Kaya pagkarinig nun nagtawanan na lang kami. Sa madaling salita hindi kami naniniwala kay Troy nun. Dahil nung mga oras na yun, kami ang nakapwesto malapit sa bintana. Nakahiga na kami ng mga oras na yun. Mga alas 12 ng gabi na rin yun. Nang ilang sandali pa, biglang humangin ng malakas. Yung iba ang lamig ng hangin. Parang nakaramdam ako ng kakaiba. Nakahiga na ako nun. Ngunit gising pa ako at nagtitext pa ako nun. Ang ilang sandali pa, parang may bumulong sa kanang tenga ko. Isara mo yung bintana. Nung marinig yun, parang ang lapit sa tenga ko, ngunit binaliwala ko lang. Maya-maya pa, may nagsalitang muli sa aking kanang tenga na parang bumubulong ulit. Isara mo yung bintana. Isara mo yung bintana. Medyo kinilabutan na ako, pero binaliwala ko lang. Patuloy lang ako sa pag-text. At dahil malamig talaga yung hangin na nanggagaling doon sa bintana, bumangon ako at nag-CR ako sa baba. At nung pagdating ko sa CR, biglang nagsigawan sila dun sa ikulang palapag. Nagsisigaw sila sa taas. Aswang! Aswang! Kaya napatakbo ako bigla sa second floor. Pagdating ko dun, umiiyak na sa takot si Troy. At lahat sila nag-aalala na kay Troy. At maging sa akin dahil akala nila kinuha na ako ng aswang. Pagdating ko sa kwarto, sarado na yung bintana. At umiiyak si Troy. Tinanong ko si Troy, anong nangyari? Hindi na ito makapagsalita. Takot na takot. Maya-maya pa nagsalita na si Kuya. Nagpakitang nilalang sa bintana namin. Nakalutang lang. Gulo-gulo ang buhok nito. At ang mga mata nanlilisik. Hindi nila masabi kung babae o lalaki to. Kutis nito maitim. Meron itong malalaking kamay at mamahahabang mga kuko. Talagang nakakakilabot. At ito'y nakatitig lamang kay Troy. Mabilis na isinara ni Kuya yung bintana noong mga oras na yun. Buti nilang daw sumigaw si Troy noong mga oras na yun. Nagising sila. Ilang sandali pa, may mga kapitbahay kami nagpuntahan dun sa amin. At sumigaw at nagtanong, anong nangyari sa inyo dyan? Naswang ba kayo? Tanong ng kapitbahay namin. Oo, may nagpunta dito, naswang kami. Sagot ni Kuya. Bago lang kayo dito, no? Talong pa ng isang kapitbahay namin.
Oo, mag-iisang linggo pa lang. Sagot pa ni kuya. Bumili ba kayo sa tindahan? Yung may magandang tindera? Tanong pa ng kapitbahay namin. Oo, nung isang araw. Sagot ko. Kaya pala inaswang kayo. Kilala yan silang mga aswang dito. Pero huwag kayong mag-alala. Di na kayo babalikan yan dahil alam nyo na sila yung aswang dito. Umiiwas na lang kayo sa susunod. At huwag din kayo lalapos sa tindahan nila. Nung marinig yun galit na galit ang ate ko. Sabi niya ba't hindi daw namin ireklamo sa barangay. Nagawa na namin yan. Pero hinanapan kami ng ebidensya ng barangay. Sagot ng kapitbahay namin. Kaya pinakamainam na gawin nyo ay maglagay ng pangontra. At iwasan mong pumunta dun sa kanila. Ganun nga ang ginawa namin. Naglagay kami ng mga pangontra nung gabi ding yun. At matapos yung gabing yun hindi na rin nagparamdam yung aswang at di rin bumalik. Ngunit naawa ako sa kapatid ko. Lalo na nung gabing yun. Awang-awa ako kay Troy. Kasi napagbibintangan pang adik ng dahil dun. Minsan kasi ang hirap paniwalaan. Ngunit malalaman mo lamang talaga kung ikaw na mismo ang makakaranas. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang lahat po ng tumatangkilik at sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat po ng mga subscribers, sa mga silent listeners. Maraming salamat po.